Marami po kasi ang nag-message sa atin na itong si Brother Mervin Hamora. Si Brother Mervin Hamora, ang isang Seventh-day Adventist at isa rin siyang talent sa Hope Channel. Napapanood natin siya. At siya po ay nag-aaral ng papastor. Hindi ko lang alam kung sa pa nakapagtapos na, pero nag-aaral siya ng theology. At once ay isang beses ay naging member ko rin siya sa aking programa nung SDA pa ako, yung Back to the Scripture po. Back to the Scripture. At yun nga, merong kami, nung ako'y umalis na sa Seventh-day Adventist, of course, marami pong nabago. At isa nga yung aming paniniwala. At siguro marami sa inyo nakapansin, doon sa aming naging palitan ng sagutan dito sa ating mga pinapost natin ng mga articles sa ating pong website, ay atin pong sinasagot yung mga video clip ng ating pong kaibigan ko naman to si Brother Melvin Hamora. Sinasagot natin yung kanyang mga video para sagutin at kanyang i-refute yung mga nakakis na paniniwala ng mga kaibigan natin, ng mga born again, katulad ng sila Tetelestay at yung iba pang born again na may sinasabi tungkol sa Sabat o kautusan na binibigyan na ng kasagutan. At pero siyempre, tayo naman po ay magbibigay ng konting reaction. Ang point na kasi natin dito mga kapatid, mga kaibigan, ito po, no? Kung inyo pong nakikita, familiar po kayo dyan sa ating section na sinagot na yan, yung tungkol sa kanyang post ni Brother Melvin Hamora na mali daw ang pagpuna ng ilang mga born again natin kapatid tungkol sa Sabat. Kaya naman po ako yung nag-reply sa kanyang video clip, no? Na pinamagatan natin paano ginugulo ng SDA ang Biblia tungkol sa Sabat. Medyo, nandyan sa background sa picture si Brother Melvin Hamora. At tingin ko ay nabasa naman niya itong ating response. Wala pong personal attack, kundi Bible po lamang. Purely biblical lamang po ang ating diniscuss sa bagay nito. Kaya lang, may nakarating sa ating balita at ako rin mismo nakita ko. Itong si Brother Melvin Hamora ay maganda. Ako'y hanga dito sa kabataang ito. Mahusay ang kanyang logic, maganda yung kanyang mga line of argument pagdating sa pagdidefend sa Seventh-day Adventist. Kaya lang, marami akong nakitang butas at mali doon sa kanyang pangatwiran. Pero unfortunately, imbis na siya sana ay direktang sumagot na lang doon sa aking sinulat na article na ito, ang ginawa po niya ay tumakbo po siya at umanap ng kakampi sa pag-aralan natin ni Johnson Amican. Tandaan mo, Brother Melvin, ikaw po ang aking kausap dito. In fact, dyan nga sa background, picture mo nakalagay. Hindi kasama picture ni Johnson Amican dyan eh. Ano po, picture mo, tsaka video mo ang aking sinasagot. So, inaasahan ko, ang sagot mo ay sa akin din. Direkta, huwag ka nang tatakbo dyan sa lungga ng pag-aralan natin, na lungga ng mga hindi naman marunong sumagot. Lalo na si Johnson Amican, alam naman natin na aminado siya na sa isang high school graduate lang. So para sa akin, wala siyang credibility sa educational discussions like itong ginagawa natin. Kasi meron siyang problema sa kanyang English comprehension. Pati nga pagbasa ng English ay struggling siya. Binabasa niya sa English na may scholarly works. At pagtapos siyang basahin ay magkukonclude siya, iba naman ang conclusion niya na hindi sinasabi naman ng mga binabasa niya. Kaya may problema yan si Brother Johnson sa English comprehension, kahinaan niya yan. No? So, ang sabi ko nga, hindi na ako papatol sa kagaya niya. Minsan kasi pinagbigyan natin siya. No? If you remember, nagkaroon po tayo ng online, sabihin na natin discussion o palitan ng kuro-kuro o online debate, sabihin na natin, with Brother Johnson Amican, na ang topic po nating diniscuss noon ay yung tungkol sa Palmdale Conference ng Seventh-day Adventist, yung sa righteousness by faith. Po, kaya lang ang problema, itong si Johnson, nag-post pa nga to dun sa ating Facebook group chat na Facebook group page na former Adventist Philippines, at nagmalaki siya na sagutin ko raw yung kanyang mga pinost about the sagot natin tungkol sa righteousness by faith. Siyempre pinagbigyan naman natin si ating kaibigan Brother Johnson Amican. Kaya lang ang problema,
Nung akin na pong sinagot yung kanya pong sasagatin daw natin, ito po, ang nakikita niyo sa inyong harapan, yan ang aking sagot sa kanya. Truth manipulated, kasi yung kanyang YouTube account sa pag-aralan natin, truth revealed. Ako naman, truth manipulated. The PAMDEL Conference 1976, a rebuttal to Johnson Amican, kasi iba yung kanyang conclusion sa kesa sa sinasabi nung SDA. Online encyclopedia lumalabas na noong 1976 nagpas siya ang PAMDEL Conference ng Seventh-day Adventist na binubuo ng mga Bible scholar both sa panig ng LGT, Last Generation Theology, at ng Righteousness by Faith na naka-inline kay Desmond Ford. Nagkaroon sila ng agreement na parehong tinatanggap ng Seventh-day Adventist yung pananaw na yun, LGT at yung Righteousness by Faith alone. Ewan ko nga lang bakit ngayon nagsasagutan pa rin, nagdidebate pa rin dalawang grupo ito, palibasa. They don't know about history, they don't know about founding. Itong si Johnson, di niya naintindihan yung founding, pero nagpanggap siya na nasagot na daw niya, naunawaan niya, pero mali naman intindi niya. Pinalalabas si John, ang pinanigan daw yung panig ng Righteousness by Faith alone sa panig ni Desmond Ford. Pero hindi ganoon ang sinasabi ng kanilang encyclopedia. Parehong tinatanggap yung LGT at Righteousness by Faith alone. Legit kang Adventist kung if you accept both sides. No? So, yun ang stand ng PAMDEL Conference. Ewan ko lang itong mga layman dito, palibasa, kulang sa pag-aaral. Sila nagbabanatan. Sa PAMDEL Conference, wala nang gulo. Tinatanggap na parehong mga ignorante itong dalawang panig na to. Ang point natin ganito, mga kapatid, mga kaibigan. Ang gusto ko lang, balik tayo kay Brother Melvin Hamora. Melvin Hamora, ikaw po ang aking sinasagot sa video. No? Ikaw yung aking sinasagot doon sa video ko, hindi si Johnson Amican. Huwag mo isalin yan kasi traitor yan. Iiwan ka niya sa ere. Ako nga, iniiwan sa ere yung pinakita nating PAMDEL Conference. Ano nangyari? Wala, dinilid mo lang niya. Kung ano ng excuse ang ginawa keso, wala siyang sagot. Ibig sabihin, inaamin niya na talagang hindi niya kayang sagutin itong issue na ito. Kaya iniwan na lang niya ako sa ere. Tapos, nagulat na lang itong si Johnson Amican, bigla na lang sa kanyang programa noong April 30, biglang kasama ka na lang, sinasagot yung aking sagot sa kay Melvin Hamora, hindi naman siya kasali. Ang kapal naman, di ba? Sorry. Ang kapal lang, alam mo na, alam niyo kung ano yung mga kapal. Kasi pinagtaguan niya ako sa debate namin, tapos ngayon sasagot siya at nagpapakabida, nagagaling-galingan na alam niya na naman yung binabasa niya. May binabasa na naman siyang mga referensya para sa akin, pero I'm sure, gano'n na naman yon. Gano'n naman itakbo ng isip niya. Iba yung sinasabi niya, iba yung binabasa niya. Kaya, ang aking pakiusap dito kay Brother Melvin Hamora, nakakahiya naman, nag-stop down ka sa mga high school graduate. Ikaw you are a college student ng theology. No? College student theology, tatakbo dun sa mga pipitsugi na ang tatak ng pag-aralan natin, nakatatak na sa isip ko, tatakbuhin, duwag. Kaya wala nang kredibilidad si Johnson Amican o yung pag-aralan natin kasi kilala kong matagal na si Johnson Amican. Mas negosyante yan kaysa theologian o apologetics. Mas magaling siya sa negosyo kaysa theology. Yan po ang totoo. Hindi na ako magsasabi ng marami. So ang appeal ko lang, Brother Melvin Hamora, kung ikaw ay totoong magaling at mahusay theology student ka ba naman, wag tayo ka na sumabit dyan sa, masisira ka dyan. Mapapahama ka dyan kasi marami na yung mga Adventist na dati mga viewers nitong pag-aralan natin, hindi na rin naniniwala kay Johnson Amican. Lalo na nung tinakbuhan niya yung PAMDEL Conference, maraming na-turn up sa kanya. Tatakbo ron, Brother Melvin. I respect you, Brother Melvin. May pinag-aralan ka. Hindi ka high school graduate kagaya ng isa. So, just write your own answer and make a rebut to my critique doon sa yung video. Mas maganda siguro usapan natin. At kung gusto mo nga, Brother Melvin, total magkaibigan naman tayo, I invite you to one of our live conversational sa end of Sunday of the month. Doon, pwede ka magtanong sa amin ng isang oras. Ikaw magtatanong isang oras. Alam ko mahusay ka. So, I know your skills. Huwag kang hahalo sa, masisira, may spoil lang yung skill mo.
pag sumama ka dyan sa grupo niyang kabila niyan, ng mga high school graduate lang. No? So, let's have a friendly discussion. Ipanatili natin yung pagiging mga friends natin. Matagal tayo maging magkaibigan. Pwede ka mag-guest sa amin, sabihin mo lang. So, hindi po ako sasagot dun sa video na pinalabas ng pag-aralan natin na walang kwenta. Sa iyong oras mo ron, hindi ko sasagutin yon. I don't respect Johnson Amican anymore. Negosyante siya, hindi siya theologian. So, Brother Melvin, thank you yung direct na sagot mo kahit written lang dun sa ating discussion. And I respect you po. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan.